Sabi. Mula pa. Okay. Ngayon po ay nasa... Ate, lipat mo na. Nasa na po tayo, panibagong series message. At yung series message natin to ay may kaugnayan din po sa ating team ng ating church sa ating anniversary, yung True Obedience. Sige, manalangin po muna tayo. Purihin kayo, Diyos. Hallelujah. Sambahin ang inyong ngalan, O Holy Father. Kami patuloy na lumuluhog sa inyo sa aming huling service, Panginoon, sa aming huling pagsamba. Lahat kami na narito, Lord, salamat sa buhay. Salamat, Panginoon, yung patuloy na napagtagumpayan, Panginoon, yung mga pandaraya at panlilinlang ng kaaway para hindi kami makapanambahan. And I believe, Lord, meron kang magandang plano at meron kang nais na marinig, mapakinggan sa panibagong mensahe, Lord, na manggagaling po sa inyo at ako yung gagamitin yung daluyan po nito. Tulungan mo, Lord, na ang bawat mapapakinggan nila, meron tong rema sa kanilang buhay at meron tong impact, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, samahan mo kami. Lord, tulungan mo kami, Lord, na naway ang bawat isa, Lord, ay andon yung love for hearing the word of God, Panginoon. Andon yung love, Panginoon, na handang tanggapin ang iyong mga salita, Panginoon. Ito may pagbibigay ng papaalala o pag-utos o command, Panginoon. Ito nawa, Lord, ay makatulong para po sa aming pananampalataya. Salamat po, Diyos, sa pagtugon sa panalangin yan sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Yan. Yan po yung pag-uusapan natin na true obedience. Amen? Yan po yung lalakaran. Alam nyo po, yung salitang ito, true obedience, dahil alam natin na minsan maraming mga mananampalataya, hindi po natin alam o hindi natin hindi niyata natin alam yung salitang pagsunod. Naman, tayo lang, alam lang natin tayo mananampalataya pero parang kulang tayo dun sa pagsunod. 'Di ba? O pagtupad. Kaya yun po yung tatalakayan natin. Basahin po natin yung ating talata. Ang sabi ng Lucas 6:49, ito pala sa akin. Okay. Ang sabi ng Luke 6:46, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, gayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko? Amen. Dito makita natin, para sa atin po ito. Kasi tayo, madalas po tayong tumawag na Lord, God, Lord, di ba? Alam ka hindi ka pababayaan ng Panginoon, handyan si Lord, di ba? Alam ko ang Panginoon, siya yung magpapagaling. Tawag tayo ng tawag, pero pagdating sa pagsunod, hindi naman natin ginagawa. Di ba kaya, yun yun po yung makikita natin na karamihan sa mananampalataya, akala na lang nila, kapag nanampalataya ka, meron kang belief sa ating Panginoon, sapat na yung tinatawag mo lang. Diba? Pero kinakailangan po natin dito, ay hindi lang laging bukang bibig natin yung Diyos sa ating mga labi. Diba? Kahit sa labas, kahit saan tayo, lalo tayo nung naging Christian tayo, diba? Laging bukang bibig natin yung Diyos eh. Pag meron tayong mga kausap, diba? Yun lagi, praise God, diba? Pero makikita natin, hindi lang dapat sa ganon. Dapat merong tayong pagsunod na ginagawa. Kasi maraming command ang ating Panginoon. Tinignan ko nga doon tingnan natin, halos 1,000 mahigit na command meron ang Panginoon na ibinigay po para sa atin. Amen. Kaya ito, makita natin, sabi nga po rito, dapat hindi po ganon yung ginagawa natin. Sabi nga, ang hamon ni Jesus sa kanyang mga tagasunod sa atin po, ay nagtatanong kung bakit timatawag lagi ng Panginoon, ngunit nabibigo tayong sumunod sa kanyang mga turo. Diba? Kasi katulad nga, pag sinabi na, tayo po, ewan ko yung iba sa inyo kung alam nila, nung tinanggap mo ang Panginoon, bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay, pag sinabi mong Lord, master mo siya. Pag sinabi mong master, sumusunod ka dapat lagi doon sa master mo, kung ano yung mga command niya. Kaya alam niyo, mahalaga rin po talaga na umaattend tayo ng gawain, alam mo kung ano yung mga utos. Kasi hindi lang naman 10 utos meron tayo eh. Di ba? At mahalaga rin talaga na nagbabasa tayo ng Bible, hindi mo alam merong mga command ang Diyos, hindi mo nasusunod. Ano mang utos ng Diyos na hindi mo sinunod, ang katumbas nun ay kasalanan po. Amen? Kaya po makita natin dito,
Hindi lang dapat sa salita, dapat mayroong pagkilos yung gagawin po natin. Sabi nga po ito, yung babalato ni Jesus ay tumutukoy sa mga taong nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, ngunit walang kinalaman sa kanilang spiritual na buhay. Di ba, yung nagsasalita ka, nakita nyo minsan, di ba, ako medyo naanohan ako doon sa mga politician natin, di ba? Pag magpi-privilege speech, nagbibigay pa ng mga nagko-quote pa, di ba? Sabi sa ganitong talata, sabi nga ng Panginoon, huwag mo gagamitin ng salita ng Panginoon sa walang makabuluhang bagay. Bakit mo ginagamit sa ganong bagay? Para sinabi mo na makadiyos ka? Diba? Yun yung sinasabi rito na nagpapakita ka, nagko-quote ka ng Bible, you are holy, you are godly, makadiyos ka, pero nakikita ba yan sa gawa mo? Nakikita ba yan sa mga kilos mo? Kaya ang sabi ni John Pratt, amen? John Pratt pala, sorry. Naalala ko yung artista, no? Si John Pratt, yung artista. John Trapp. There are those that speak like angel, live like devils, that have Jacob's smooth tongue, but Esau's rough hand. Sa Tagalog po, sabi nga po rito, may mga nagsasalita na parang mga anghel. Di ba? Magaling magsalita, di ba? Talagang puro Diyos ang lumalabas, sabi nga rito, pero ngunit namumuhay na tulad ng mga demonyo. Medyo matapang yung salita ni John Trapp, di ba? Pero namumuhay na tulad ng mga demonyo. Ano ba yung buhay ng demonyo? Kasi ang demonyo, sabi sa Peter at sa James, na ang demonyo daw ay nanginginig at nananampalataya sa Panginoon. Diba? Nangangatal. Pero ang problema, yung demonyo nananampalataya hindi sumusunod. Diba? Ganun din minsan tayo. Kaya nasabi ni John Trapp yun, na nagsasalita tayo tulad ng mga anghel, pero yung pamumuhay parang sa demonyo. Masakit, no? Masakit sabihin na ganun pala na kapag tayo ay hindi sumusunod sa mga inuutos ng ating Panginoon. Amen. Kaya rito makita natin, kailangan magkaroon tayo ng malinaw na pagkaunawa na ang mga mananampalataya kung ano talaga ibig sabihin ng tamang pagsunod. Sabi nga po, amen, ang practical na pamumuhay Kristiyano ay tugon sa panawagan ni Jesus na di lang tayo puro tawag ng Panginoon, kundi ang sumunod sa Kanya. Diba? Kaya kasi minsan, sabi nga po nito, tayo mga tagasunod kasi, gusto lang natin, yung susundin lang natin, yung gusto nating sundin. Napaka-selective natin. Pag alam natin na medyo hindi sa kaginhawahan natin, medyo magsasuffer tayo, medyo merong sakripisyo, ay, hindi mo susundin to. Pero kung alam mo na mabuti sa iyo, gagawin mo ito. Diba? Kaya dito makikita natin na dapat ang pagsunod, continuous yan. Wala kang pinipili. Wala kang pipiliin, di ba? Yun yung tunay na mananampalataya ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng Panginoon, di ba? Tinatawag mo akong Panginoon. Panginoon, hindi mo naman sinusunod yung utos ko. Huwag mo nang tawa kasi pag sinabi ng Panginoon, master mo ako eh. Ano mang utos na ibibigay ko, ipagagawa ko, gagawin mo yan. Dapat ganun po yun. Amen? Kaya ito po yung mga tatalakayin natin. Yan, ngayon pong araw, yung true obedience, ngayon po yung the cost of obedience. Ano ba yung halaga ng pagsunod natin? Mahalaga ba sa atin yan? O gaano kahalaga yan? O paano mo pinahalagahan yung pagsunod kay Kristo? Pangalawa, embracing God's transformation and purpose. Pangatlo, yung true obedience, yan po yung ating anniversary. Si Pastor Gerald po yung magtuturo dyan. At yan yung pinakagamitin niyang And pang-apat, yung living out the word of God. Amen. Yan po yung mga tatalakayan natin. Ngayon, ang tatalakayin natin ngayon, the cost of obedience. Ang tanong, mahalaga ba sa iyo ang pagsunod sa Diyos? Siyempre, hindi ko na kayo tatanungin. Ang sagot nyo lagi, oo. Wala naman siguro sasagot dito na hindi. Ang tanong, yung mga sinusunod ba natin, lahat ba? O pinipili lang natin yung mga sinusunod natin? Doon mo makikita, bakit hindi lumalago yung ibang mananampalataya? Bakit hindi lumalago yung ibang born again o ibang Christian? Bakit? Pinipili niya lang yung gusto niya eh. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, ang pagsunod, hindi yan para lang sa kaginhawahan mo. Hindi lang yan para sa kakomportablehan mo. Hindi po yung ganun. Diba? Yung pagsunod natin, makikita natin kung ano yung mga binanggit ng Panginoon na dapat natin gawin para makita natin na talagang pinapahalagahan natin ang pagsunod. Sa mga sundalo nga po, meron nga pong kasabihan, merong mga reservists dito, no? Nakita ko, ayan sila yung mga tarok. Tama ba yan?
Kaya ninyo, tatay, ay nanay, ano? Obey first before you complain. Ang ibig sabihin pala niyan, pero sa Diyos, walang complain, puro obey lang. Ang ibig sabihin pala niya sa mga military, respect and discipline. Tama ba ako? Di ba? Pagrespeto mo yon sa nakatataas sa'yo. At disiplina yon. Kaya dito makita natin, kung ito kasabihan sa tao, gaano pa pag sa Diyos? Kung yung tao mayroong kasabihan para sa tao na respeto, siyempre masigit ang Diyos. Di po ba? Kung yung mga sundalo kayang rumispeto doon sa mga nakatataas sa kanila, bakit tayo? Ng mga anak na Diyos, kiniklaim natin, we are Christian. We are disciples of God. We are followers of God. We are learners of God. Pero bakit ganon? Hindi tayo sumusunod. Pinipili lang natin yung gusto natin na sundin. Amen? Kaya yung po yung makita natin, bakit gagamitin natin yung tema natin na maipakita natin. Kaya minsan nakita natin ang church, di ba? Merong mawiwin, merong mawawala. Di ba? Nagiging stagnant yung pong natin. Nagiging stagnant yung mga mananampalataya natin eh. Ibig sabihin stagnant, hindi gumagalaw eh. Bakit? Kasi pinipili lang natin yung sinusunod natin eh. Kung lahat lang po tayo marunong sumunod sa lahat ng pinagagawa ng ating Panginoon, hindi po mangyayari yung stagnancy dati sa ating church. At yung paglago natin, hindi po mangyayari yung mga bagay na yan. Ngayon, ito po yung gagamitin nating talata sa the cause of obedience. Ang sabi po ng Philippians 2:8, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Ang binabanggit po rito ay si Kristo. Tignan niyo po si Christ. Mula nang siya ay isugo ng Ama rito sa lupa, mula siya nang ipanganak hanggang mamatay, sumunod siya sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Doon mo makikita yung kung paano pinahalagahan ni Kristo yung ating pagsunod sa Diyos. Siguro sasabihin niyo, Pastor, si Kristo kasi yan eh. Di ba? Si Kristo kasi yan, Diyos yan eh. Tandaan po natin, nung nandito si Kristo, tao yun. Ang sabi nga sa taas ng talata niyan, bagamat siya'y Diyos, hindi niya pinantay yung sarili niya sa pagiging Diyos. Kasi kung ginamit niya yung pagiging Diyos niya, yung mga Hudyo, yung mga nangapi sa kanya, lagot sa kanya yun. Hindi niya ginamit yun. Kaya dito makikita natin na ito yung magandang halimbawa na pinakita kung paano pinahalagahan ng isang tao na tulad ni Kristo yung kanyang pagsunod sa Diyos. Mula nung pagsangla hanggang sa kamatayan sa krus. Di ba? Kaya nga makita natin, nung bago siya hulihin, di ba nanalangin siya sa Getsemani? Anong panalangin niya sa Getsemani? Di ba, Lord, di ba, Panginoon, Diyos Ama, pwede po ba natanggalin na yung saro ng paghihirap? Ramdam niya yung hirap. Kung Diyos yun, sa panahong yun, makararamdam ba ng hirap ang Diyos? No, sa panahon, hindi. Kasi nasaan yung tao siya eh. Ang pinapakita ko rito, yung pagiging masunurin ni Kristo na magagawin natin halimbawa. Kaya sabi niyan, hanggang doon sa kamatayan sa krus. Kaya nakita natin, ano yung huling pananalitang binitawan ni Kristo nung bago siya mamatay sa krus? Ano? Ang galing ni Kuya. It is finished. Di ba? Magaling yung LG leader nito. It is finished. Tama. Tapos na. Nagawa niya na yung pinagagawa ng Diyos sa kanya. Nagawa niya na. Kaya dito makikita natin, mga kapatid, ito po yung makikita natin, yung pagpapakita si Kristo isang magandang halimbawa na kung paano niya pinahalagahan yung pong pagsunod sa ating Diyos. Kaya po, ito po yung pamagat po natin, meaningful obedience. Ibig sabihin, makabuluhang pagsunod. Dapat maging makabuluhan naman yung pagsunod na ginagawa natin. Bibigyan natin ng pagpapahalaga naman ito. Di ba kasi, sabi nga natin, minsan, doon sa mga utos, sa mga pinagagawa ng Diyos, siyempre, yung mga utos na pinagagawa ng Diyos, naririnig nyo, yung bihirang nakakabagbas ng salita. Pag nagsasalita yung mga tagapagsalita rito sa pulpito, o kaya doon sa mga LG po natin. Di ba? Kaya dapat bigyan nating pagpapahalaga, dapat maging makabuluhan yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Yan po yung tatalakayan natin, at gagamitin po natin ngayon po, yung buhay po ni Abraham. Amen. Kilala niyo po si Abraham? Anak po ni nanay,
ni Rose. Pero hindi po yon. Amen. Si Abraham po, yung pong, yung po yung ano, no? Yung asawa niya po, si Sarah. Hindi po Bacolod, di ba? Si Abraham. Amen. Ito po yung gagamitin natin at yung tatalakayin natin, sabi diyan, the heart of a person who value true obedience to God. Yung merong puso na talagang pinahahalagahan yung pagsunod sa Diyos. Di ba? Kaya makita natin, ewan ko lang po, no, sa atin dito, alam ko, kung talagang pinapahalagahan natin yung pagsunod sa Diyos, ay makikita natin yung paglago ng ating pananampalataya. Amen? Yan po yung tatalakayin natin. Kaya sabi ko nga po, gagamitin po natin yung buhay ni Abraham. Amen? Handa na po ba kayo? Amen? 3 bagay lang po ito na ibibigay po natin na ano po ba yung, yung puso ng taong pinapahalagahan yung tunay na pagsunod sa Panginoon. Amen? Number 1, obedience without complaining. Sa atin daw pagsunod, dapat walang reklamo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mareklamo. Ayan. Siguro narinig ka nila kanina, may bayad yung ano? Ano ba naman yan? Di ba? Nagre-reklamo ka agad. Diba? Dati wala namang bayad. Di ba? Nagre-reklamo ka agad, no? 50 pesos lang, pag nag-load ka nga, baka magkano ka mag-load. Di ba? Yan, para sa Panginoon naman yan. Amen? Yun po, di ba? Dito, basahin po natin yung ating talata. Ang sabi dyan, Genesis 22. Gagamitin natin yung Genesis 22. Yung buong Genesis 22. Sabi dyan, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Sabi niya, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Sa number 2, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kung ikaw si Abraham, tay, ihahandog mo ba yung anak mo? Hindi. Hindi mo ihahandog? Di ba? Tay Rocky, kung kayo po si Abraham, ihahandog niyo ba si Charity? Ihandog mo raw si Charity. Di ba? Ito, tignan po natin, ha? Tignan natin, di ba? Yun yung challenge sa kanya. Tignan niyo po, ha? Ito po yung, ang Diyos pa nagsabi, ha? Sabi niya, isama mo sa akin ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Meron kang ganung anak na kaisa-isa, pinakamamahal mo pa, sasabihin ng Diyos, ihandog mo sa akin. Di ba? Ang bigat. Ang bigat ng command na binigay ng Diyos, no? Ang bigat ng utos niya. Ano ginawa ni Abraham? Tignan natin. Genesis 20, verse 3. Kinabukasan, maagang-maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang 2 aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang 3 araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Nagreklamo ba si Isaac? Ay, si Isaac ni Abraham? Hindi ba niya sinabi niya, si Lord naman, isa na lang nga yung binigay mo sa akin, kukunin mo pa? Hindi. Sabi diyan, kinabukasan, maaga pa lang. Bumangon, inihanda niya kagad. Nakita nyo, sumunod siya. Wala tayong nakitang reklamo na binanggit si Abraham diyan. Amen. Nakita natin, doon natin makikita na kapag ang tao, pinahahalagaan mo ang pagsunod sa Diyos, hindi ka magiging reklamador. Amen? Hindi ka magiging reklamador pag pinahalagaan natin yung pagsunod natin sa ating Panginoon. Kaya kapag tayo po ay laging kaya alam niyo po ba, ang Diyos galit na galit sa taong reklamador. Tignan niyo yung mga Israelita. Di ba, alam naman natin yung mga nagbabasa ng Bible, nung nilabas sila sa Ehipto, napakaraming reklamo. Kaya po sa kanya, yung lahat ng 20 years old pababa, yun lang yung nakapasok sa lupang pangako. Lahat hindi. Lahat na lang ng reklamo, inabot nila. Paglabas pa lang sa Ehipto Di ba nung nando sila, papatawid na sila sa dagat na pula, merong dagat na pula. Nakita na nila yung kaaway. Di ba? Ang sabi sa kagad sa kanila, Moises, dito mo ba nilabas mo pa kami para dito pala kami ipapatay? Mapatay? Di ba? Tapos nung naglalakbay na sila, hingi ng pagkain. Nung binigyan ng pagkain, bakit puro naman daw pugo? Di ba? Lahat ng reklamo, kaya ang Diyos galit na galit po sa kanila. Amen. Wala silang pagrespeto
at paggalang sa Panginoon. Ngayon, sabi nga po natin dito, para hindi tayo magreklamo kapag may pinagagawa sa atin ng Diyos, ito po yung gagawin natin. Amen. Tignan niyo po ito ha. Dalawang bagay yung gagawin natin para hindi tayo magreklamo sa Diyos. Una, remember who God is. Alalahanin mo kung sino yung Diyos na tinanggap mo at pinaglingkuran mo. Ang sabi ng Genesis 22 verse 1, pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako, tugon naman niya. Nagtugon kagad siya, nung alam niya na susubukin siya. Diba? Hindi na siya, wala siyang kibit-balikat, nagsalita kagad siya. Bakit? Kilala ni Abraham yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Kaya, nung tinawag siya ng Panginoon, sagot kagad siya. At alam naman natin, hindi lang sumagot, sinunod pa yung inutos sa kanya. Kaya dito makita natin, kapag tayo po, tandaan niyo po, tayo pong mga mananampalataya ni Kristo, kapag kilala natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin, sinasamba natin, bakit ka nandito? Tandaan po natin, kahit ano ang ipagawa sa atin ng Diyos, hindi ka magrereklamo. Amen? Hindi tayo magrereklamo. Meron akong kwento. Meron pong isang araw po, merong mga, merong mga tatlong, sa isang bahay, merong magkakasama na tatlong senior citizen. Si Aida, sino isa? Si Lorna, at si Pe. Diba? Yung tatlong senior citizen. Itong sa senior citizen na to, magkakaibigan po silang tatlo. Diba? Magkakaibigan tong tatlong to, at nandoon sila sa isang sala na merong lamesa po dyan. Ang sabi po ni Aida kay Lorna, sabi niya, Lorna, pakitimpla mo nga ako ng kape. Di ba? Pakitimpla mo nga ako ng kape. Ang sabi po ni Lorna ay, sige Aida, tumayo ngayon si Aida. Tapos, nung nandun na siya, kukuha na po ng kape, sabi niya, bumalik siya. Sabi niya, Aida, ano nga ba'y pinatitimpla mo? Tsaa ba o kape? Sumagot naman si Lorna, nagpatimpla ba ako? Mahina yung iba. Mahina po makeup yung iba. Diba? Makikita natin, diba? Yung una, bakit siya bumalik? Nakalimutan niya kung ano ipatitimpla. Sabi, kape, diba? Nung bumalik naman siya, nung tinanong niya yung nagpatimpla, si Aida, sabi ni Aida naman, nagpatimpla ba ako? Nagpatimpla siya kayo. Nakalimutan niya kagad. Diba? Meron pang isa si Pe nandun. Alam naman natin, di ba? Sabi ni Pe, nako, sabi niya, sabi ko, kayong mga kaibigan kong, Lorna at Aida, ayokong matulad sa inyo na makakalimutin. Di ba meron tayong kaugalian para hindi mangyari, ano ginagawa po natin? Kinakatok natin yung lamesa. Di ba? Sabi ko, ayokong maging makakalimutin, kinatok niya yung lamesa ganyan. Tok, ginagawa, tok. Ayokong makakalimutin, biglang tumayo po si Pe. Pagtayo na Pe, sabi saan ka pupunta? May kumatok sa pinto. Grabe, no? Bagay mga matatanda talaga makakalimutin na. Alam nyo, dapat huwag natin kakalimutan yung Diyos na pinaglulungkuran natin. Huwag tayong maging, kasi minsan, kaya ka nagreklamo, nakalimutan mo na yung Diyos na makapangyarihan yan. Nay, gano'n na ba kayo, Nay? Hindi ako, magsi-senior citizen nga minsan po, di ba? Namalengke ko sa talipapa, na ako po kasi namamalengke. May dala-dala akong coin purse. Di ba? Nung namimili na po ako, nilagay ko sa kilikili ko do. Namimili akong ganyan. Di ba? Sabi ko, bumibili na ako ng gulay. Tapos nung magbabayad na ako, nahanap ko yung pitaka ko. Sabi ko sa ganda, nakita mo ba yung pinaka ko, nilapag mo? Sabi, wala ka na, kuya. Ay, baka naiwan ko sa isda, pinuntahan ko. Wala din daw, bumalik ako. Pag ay, nandito pala sa kilikili ko. Commercial lang po yun, ha? Sa November 12 po, 16 na ako. Amen. May senior ID na ako, Nay. Amen. Kaya minsan, tandaan po natin, remember who God is. Para po, kinakailangan, minsan nakalimutan na natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin, Kaya minsan, angal tayo ng angal, reklamo tayo ng reklamo. Yung Diyos na pinaglilingkuran natin, ganyan po yan,
Mga Panagoy 3:22 to 23. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Ang kanyang mga habag ay hindi natatapos. Sariwa ang mga yunting umaga, dakila ang iyong katapatan. Ito po yung kanta eh. Great is thy faithfulness. Di ba? Yung every new, every morning, great is thy faithfulness, O God. Ito po yun eh. Sa Panaghoy. Ang sumulat po nito si Jeremiah. Pinakita niya rito, sinasabi niya rin sa mga Israelita, di ba, sa Diyos ng mga Hudyo, ang Diyos dakila yung katapatan niyan. Every morning. Di ba, nakita niyo, paggising niyo pa lang sa umaga, meron ka ng panibagong buhay, yung iba nga hindi na nagigising. Di ba? Kaya makita natin, sino ba yung Diyos na pinaglilingkuran? Bakit reklamo ka ng reklamo? Sinabi lang na may bayad na yung ano, sa anniversary, parang di na ako dadalo dyan. May bayad naman. Di ba? Pag sinasabi tayo, mag-ministry tayo, ay marami akong ginagawa eh. Marami kaming project, meron kami baka sa susunod na lang busy. Di ba? Atin tayo ng mga gawain, ay naku eh, kaya, maraming gasto. Ang dami nating reklamo. Pero alam niya po, kung kilala niyo yung Diyos niyo, tapat siya lagi. Hindi ka magrereklamo. Amen? Ang problema, nagiging parang senior citizen na tayo. Nakakagiging makakalimutin na tayo. Amen? Tingnan po, palakpakan natin ang Panginoon. Pangalawa, hindi lang po yung remember who God is. Pangalawa, surrender your will. Ang sabi ng Genesis 22 verse 2, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Tignan nyo, nung inutos sa kanya ng Panginoon, ano ba yung sinunod niya? Yung utos ng Diyos o yung, siyempre, ang will ni, ba't ko ihahandog ba? Siguro kung sa isip niya, bakit ko ihahandog to? Yun yung pinaka-will niya, siyempre hindi niya ihahandog yun. Kaisa-isang anak eh. Pero ang sinunod niya, yung will ng Panginoon. Kaya dapat para hindi tayo maging reklamador, yung kalooban ng Diyos dapat yung sundin, hindi yung sarili nating kapakanan. Kaya pagdating sa verse 3, sabi niya, kinabukasan maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya dito makita natin, number 2 makita natin, dapat para hindi tayo maging mareklamo, surrender your will. Ano ibig sabihin nun? Yung kapakanan natin, wag yan ang unahin mo. Ang unahin mo lagi yung sa kapakanan ng para sa Diyos. Kasi pag inuuna mo yon, hindi ka magrereklamo sa Panginoon eh. Kasi alam mo naman na dapat pag ang kalooban natin ang nasunod, hindi tayo magiging matagumpay. Pero pag kalooban ng Diyos ang sunod natin, ay magiging matagumpay tayo. Ang sabi nga po na isa pang talata sa Lucas 9:23, at sinabi niya sa kanila, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil yung kanyang sarili. Diba? Kung gusto nating sumunod sa Panginoong Kristo, tawag ka ng Panginoon. Alam mo na Christian ka. Sabi niya, kung gusto mo sumunod sa akin, sabi ni Christ, itakwil mo yung sarili. Ano yung sinabi, itakwil yung sarili? Tanggihan mo yung sarili mo. Yung kapakanan, yung mga gusto mo, dapat hindi yun ang nasusunod. Ang nasusunod, yung gusto ng Diyos dapat. Diba? Gusto mong umatin, diba? Gusto mong umatin sa, dapat, diba? Pagdating sa pagdalo sa gawain, wala nang non-negotiable yan. Pagdating sa pagdalo sa gawain, Lord, aattend ba ako sa linggo? Naku, hindi na tinatanong yan. Non-negotiable yan. Kasi yun ang will ni Lord eh. Yun ang will ng Panginoon, non-negotiable yun. Hindi mo na dapat tinatanong yun. Yung gano'n na pagtatanong. Kasi, bakit? Yun ang kagad yun kasi. Kung yung sa sarili mo, halimbawa, minsan galing tayo sa trabaho, ang dami nating ginawa, di ba? Maghapon kang mula umaga, naglalaba ka, naglilinis ka, di ba? Kaya pagdating mag-alas 5 na pagod ka na. Aattend pa ba ako? Di ba? Minsan, gano'n na magiging tanong mo. Ba't mo tatanungin yun? Ba't ka napakapagod? Meron namang Sabado. Bakit? Ginawa mo lahat ng linggo yun. Di ba? Kaya dito makikita natin, pag sinurrender natin yung kalooban natin, inuna natin yung kapakanan ng Diyos, nakasisiguro tayo, tandaan po natin mga kapatid, nakasisiguro tayo, hindi ka magrereklamo. Hindi tayo magrereklamo sa buhay na ginagalawa natin. Amen? Yan po yung una natin, obedience without complaining. Tandaan natin, huwag tayong magrereklamo.
Pag merong pinagagawa o inuutos sa atin ng Diyos, sunod lang tayo ng sunod. Walang sumunod sa Diyos na pinahamak niya. Amen? Nakakita ka na ba ng sumunod sa Diyos na napahamak? Baka ibang Kristo tinanggap nun. Baka yung Kristo ng isabong yung tinanggap niya. Pero yung Kristong totoo na namatay doon sa krus na Kalbaryo, pag yun ang tinanggap mo, di ba? Kapag sumunod ka ng sumunod sa Kanya, hindi ka nagrereklamo, sigurado na i-bless ka ng ating Panginoon. Amen? Pangalawa, obedience with trust in God. With trust in God. Ibig sabihin, sa pagsunod daw po natin, dapat mayroon tayong tiwala sa Diyos, kaya pinapahalagahan natin yung pagsunod sa Kanya. Mahalaga po na meron po kasing sumusunod yung iba, kaya ayaw sumunod, walang tiwala sa Diyos. Diba? Kaya nga makita natin, yung sa una pa lang natin remember who God is. Dapat may tiwala ka sa Diyos. Amen? Sabi nga nito, paano isinagawa ni Abraham ang pagsunod na may pagtitiwala sa Diyos? Tingnan natin, ano ba yung ginagawa ni Abraham? Paano siyang nagtiwala sa ating Panginoon? Ang sabi ng Genesis 22:5-6, una sabi diyan, ano ginawa ni Abraham? Increase our faith in God. Nilakihan ni Abraham yung kanyang pananampalataya. Ganon siya nagtiwala sa ating Panginoon. Sabi nga po rito, kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan niyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Sa verse 6, ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong. Dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Asan yung pagtitiwala ng Panginoon dito? Andito sa verse 6. Tignan niyo po ito Pwedeng gawin ni Abraham na hindi sundin yung kalooban ng Diyos. Iwan niya na lang sabihin niya lang sa Lord, nakalimutan ko yung kutsilyo tsaka yung panggatong. Nakalimutan ko po. Di ba? Babalik pa po siya, malayo yung yun. 3 araw yun, sasamba na sila. Sunday na, Miyerkules na, pagbalik ulit nila ulit. Di ba? Doon natin makikita na dinala niya lahat yung gamit. Bakit? Alam kasi ni Abraham, si Isaac, nagtitiwala siya na bubuhayin ulit siya ng Diyos. Kaya tayo kapag sumusunod tayo sa Panginoon, kaya hindi ka magrereklamo, pangalawa, nagtitiwala ka doon sa Diyos, kaya ka sumusunod. Si Abraham, alam niya bubuhayin to ng Diyos. Tignan natin sa Hebreo. Ang sabi diyan, nang subukin ng Diyos, Hebreo 11:17 natin, nang subukin ng Diyos si Abraham, pananampalataya din ang nag-udyok sa kanya na ialay si Isaac bilang handog sa Diyos. Buong puso niyang inihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Sa 19, naniwala siya na kaya ng Diyos na bumuhay ng patay. Kaya't sa patalinhagang pangungusap, na ibalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Yun yung nagtulak sa kanya Sabi diyan, di ba? Naniwala siya na kaya ng Diyos. Obey with trust in God. Di ba? Yung meron tayong pagtitiwala sa Panginoon. Si Abraham, yun siya naniwala. Alam niya, kayang buhayin. At bubuhayin ng Diyos muli si Isaac kahit ihandog niya yun. Kasi pangalawa, merong pangako ang Diyos sa kanya. Di ba? Sabi ayun, ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula yung magiging lahi niya. Di ba? Kaya dito makikita natin, sa pagsunod natin sa Panginoon, kinakailangan po natin dito yung pagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi kapag nagtitiwala ka, susundin mo talaga ang Panginoon Di ba? Kapag kilala natin ang Panginoon Ang sabi nga po ng sabi pa, ba't nandiyan na yan? Sorry. Ito pa yun. Dito makikita po natin, mga kapatid, amen. Sa buhay ko, tandaan nyo, ako po, saan to? Dapat po, buong September, nakita nyo, hindi po ako nag-speak. Yung iba rito, alam na po nila yung aking situation. Meron po kasi akong almoranas. Diba? At mula po noong July 1st hanggang August, 2 buwan, dugo po ng dugo yung aking almoranas. Pero umiinom din po ako ng gamot noon. Yung may mga almoranas dito, alam natin yung gamot. Ano po yung gamot doon? Daplon. Yung inom ko po, Daplon 1000 yung iniinom ko. Araw-araw po yun, umiinom ako noon.
Yung mga unang linggo, 3 beses sa isang araw. Pero alam niyo po, kada linggo yon, kundi 2, 3 beses dumudugo kapag dumudumi ko. Tapos, second week ng July, third week, hindi nawawala yung pagdugo. Talagang pag dumugo siya, minsan kahit na, sorry po, may kumakain ba dyan? Wala, no? Minsan kahit na yung uupo pa lang ako sa CR, yung parang mauutot pa lang, hindi dugo na kagad lumalabas. Wala pa yung dumi. Kaya gano'n, sinabi ko sa doktor, gano'n, sabi ng doktor, inumin mo lang yung gamot mo. Ginawa ko po, nag-second option ako. Humanap ako ng ibang doktor na gano'n din. Binigyan ulit ako, dinagdagan ng gamot yung suppository ba? Suppository. Yung pinapasok sa rin po. Tapos after 2 weeks, pinabalik niya ako, dumudugo pa rin. Sabi, kamusta? Sabi niya sa akin, sir, kamusta na? Tay, tawag niya, tay, kamusta na? Dumudugo pa rin po eh. Yung unang doktor, sabi niya, operahan na raw. Yung pangalawa, sabi, operahan na rin daw. Kaya nag-decide ako, kinausap ko yung family ko, sabi ko, Jay, sabi ko, kinausap ko sila, nagtipon kami. Sabi ko, magpapa-opera na ako, ganito yan. Kasi dati nagpa-opera na ako, umabot yan ng 2 buwan yung healing niyan. Tapos kinausap ko rin po yung council. Sabi ko sa kanila, mga council, sacrifice, muna tayo, no? Kayo po muna yung mag-speak mula September hanggang October dahil medyo ooperahan ako. Kaya po nung bago ko operahan, may pinagagawa, kasi bago tayo operahan, may pinagagawa muna sa atin. Baka mamaya may sakit tayo sa puso, may problema tayo sa mga dugo. Meron akong ginawa po sa akin, siguro, mga laboratory, chest x-ray, 2D echo, ang daming ginawa. Umabot ng 20 mil mahigit yun, sa dami nung ginawa eh. Tapos yung sa dugo, halos maubos na ulit yung dugo ko, daming kinuhang sa laboratory. Tapos lalabas po yun Miyerkules. Kaya nung gabi ng Martes, alam sa totoo lang, medyo naguguluhan ako, parang ayoko, nagdadoubt ako magpa-opera. Kaya dinil ko ang Panginoon eh. Sabi ko, Lord, kung talagang kalooban mo na ako'y maoperahan, sabi ko sa kanya, bukas, Miyerkules, kapag ito'y hindi dumugo, hindi ako magpapa-opera. Pero kapag ito'y dumugo, pag ito'y dumugo, magpapa-opera. Pag hindi ako magpapa-opera. Kasi pinanghawakan ko rin po itong talatang ito. Ayan. Ang sabi po dyan, habang naglalakad sila, lumapit sa likuran ni Jesus ang isang babae na 12 taon nang dinudugo at hinipo niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Sapagkat sinabi ng babae sa kanyang sarili, mahipo ko lang ang damit niya ay gagaling na ako. Lumingon si Jesus at pagkakita sa babae ay sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Nilakihan ko lang yung pananampalataya ko. Sabi ko, Lord, kung ano po yung magiging kalooban mo, yun po yung susundin ko. Kaya yun, pinanindigan ko nung Miyerkules. Kaya nung Miyerkules po, siguro 4 o 3 beses ako nadumi. Tuwing dudumi ako, tumitingin ako ganyan. Oops, wala. Tapos hanggang matapos yung buong araw ng Miyerkules, hindi po dumugo. Kaya sabi ko, Lord, pinanghawakan ko na. Sabi ko, Lord, kung yung babae nga po, 12 taong dinudugo, gumaling. Ako nga, Lord, nananampalataya ako sa iyo. Diba? Kaya sabi nga natin, dagdagan natin pa, diba? Then sabi ko, nananampalataya ako, Lord, na pinagaling mo na yung aking almoranas. Hindi na yan dudugo. Amen. Kaya yun, ganyan po nangyari, nag-decide ako, sabi ko, hindi na ako pa-opera. Pero hindi ko pa sinasabi nun sa mga council nun eh. Then, alam niyo po, Sabado, dumugo. Medyo ang demonyo, dinadaya ako. Sabi sa iyo, para bang yan, gusto niya na yung faith ko, mag-alinlangan ako. Pero nanindigan na ako. Sabi ko, Lord, hindi na ako pa-opera. Paninindigan ko to. Kaya alam niyo po, mula nung September, hanggang ngayon, hindi ako umiinom ng gamot. Pero hindi na po, magaling na po yung aking almoranas. Hindi na po ito dumudugo. Amen? Alam niyo, kala ko noon, medyo, sabi ko, ang alam ko kasi, yung Diyos, noon gumagawa ng himala. Sabi ko, ngayon din, nagpakita ang Diyos sa akin na naghimala ang Diyos na hindi ako, kung ilan ako hindi uminom ng gamot. Tsaka hindi dumugo yung aking almoranas. Kaya dito natin makikita, yung Diyos noon, yung Diyos na nagpagaling sa babae, yun din yung Diyos na nagpagaling sa akin.
Diba? Kaya, kasi ang Diyos noon, ngayon at magpakilaman, siya rin po yung Diyos natin. At saka tandaan po natin, siguro baka sabihin ba kasi pastor ka eh. Hindi po, ang Diyos, wala pong ano yan. Walang favoritism ang Diyos. Wala yung pastor, bishop, wala pa yan. Ang mahalaga sa Diyos, yung pananampalataya. Sabi diyan, di ba? Sinabi ba diyan, pinagaling ka dahil ikaw ay pastor, pinagaling ka? Hindi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. I believe ang aking pananampalataya dahil nalakihan ko yung aking pananampalataya sa Diyos. Nagtiwala ako sa Diyos. Sa pagsunod ko sa Kanya na nagtiwala ako sa Panginoon. Kaya po yan, ang Diyos, wala po kaya, sa atin din po, ganun din po yan. Ang tingin sa atin ng Diyos, pantay-pantay po yan. Hindi yan dahil pastor ako, may favor, hindi po, pantay-pantay. Walang favoritism ang Diyos. Diba? Kaya dito makikita natin mga kapatid, sa pagsunod natin sa Panginoon, kinakailangan natin magtitiwala po tayo sa ating Panginoon. At sabi nga po rito, lakihan natin yung pananampalataya natin. Sabi, di ba, lakihan natin. Sabi nga po rito, kapag nilikahin mo ang faith mo o pananampalataya mo, susunod ka kahit mahirap. Kahit alam mo mahirap, kahit alam mo na magsasakripisyo ka, kahit susunod ka kahit imposible. Bakit? Kasi nilakahin mo, tinasa mo yung pananampalataya mo eh. Alam mo, gagawin ng Diyos yung mga bagay na yun eh. Diba? Alam natin, naggagawin na yun. Kaya, makita natin, tignan nyo po ito. Kaya ang mga alagad, sabi nila, sa Lucas 17:5-6, sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aking pananampalataya. Tandaan natin, yung faith natin, hindi yan automatic na lumalaki, na nadadagdagan. Hinihingi yan. Kaya alam nyo po ako, lagi sa panalangin ko, Lord, dagdagan mo nga yung aking faith, lakihan mo yung aking pananampalataya. Ano ibig sabihin yan? Yung habang tumatagal, yung pananampalataya mo sa Diyos, kahit yung mga imposible, alam mo, kayang gawin ng Diyos. Ba yung ganun, ba hindi ka nag-aalinlangan lagi. Halimbawa, meron kang mga bill, dumating na yung mga bill mo, nakita mo, walang pambayad. Kapag malaki yung nananampalataya ko sa Diyos na magpo-provide ang Panginoon, ibig sabihin gano'n, talagang hindi ka, mananampalataya ka talaga. Diba, hindi ka gagawa ng ibang paraan. Talagang ipagtitiwala mo sa Diyos na ang Diyos yung magpo-provide. Diba, kaya dito makita natin, sabi diyan, diba, tumugon ng Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi nyo sa punong itong simkomoro, mabunot ka at matanim sa dagat at susundin ganito. Dito makikita natin, kapag dadagdagan yung pananampalataya, sabi ni Lord, ito yung kaya mong gawin, kahit mahirap, kahit imposible, kayang mangyari. Magagawa yan, mangyayari sa buhay natin yan. Amen? Ang kinakailangan lang, lakihan natin yung pananampalataya. Kaya minsan, di ba, sabi niya, sinlaki lang ng butil ng mustasa. Gaano ba kalaki yung mustasa, yung butil? Parang kasinlit lang yata yan ng bigas eh. Biro mo, ganun lang Kaya mo na raw, kahit yung mahirap, kahit yung mga imposible, magagawa. Di ba? Kaya dapat, yung natin, di ba? Kasi, yun po yung ibig sabihin na lakihan, dagdagan yung pananampalataya. Yung hindi tayo nag-ialanlangan sa Diyos. Di ba? Kahit mahirap, kahit alam mo na magsasuffer ka, pero nilakihan mo pa, nagtitiwala ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Di ba? Ayun yung pagtitiwala mo, nakalagay po sa Kanya. Amen. Kaya yun po yung napakaganda na dapat ay nagtitiwala po tayo sa ating Panginoon. Amen? Kaya po, yan po yung sabi niya. Ano pa yung sabi niya? Sapagkat walang imposible sa Diyos. Ba? Nothing is impossible with God. Diba? Kaya makita natin kapag may Kristo tayo, walang imposible doon sa mga bagay. Ang problema lang minsan sa mga karamdaman natin o sa mga bagay na pinapanalangin natin, nagdadaw tayo. Pag alam mo, parang hindi ibibigay ng Diyos. Parang hindi gagaling. Diba? Pag ganun pa lang, talagang hindi talaga eh. Kasi alam ka agad eh. Alam ka agad ng Panginoon eh. Parang hindi yata ibibigay ng Diyos to. Parang hindi yata ako makakapasok dito sa trabahong to. Parang hindi yata kami, andun yung doubt ka agad. Tandaan natin, sapagkat walang imposible sa Diyos, ang kailangan lang, lakihan mo yung faith mo. Dagdagan mo yung pananampalataya mo. Talagang matindi yung faith na. Kaya si Abraham ganun eh. Ibig sabihin ng dagat, nakita niyo si Abraham? Kahit sinabi na ihandog yung anak, in-increase niya yung faith niya. Bakit alam niya? Kilala niya yung Diyos niya eh. Alam niya kasi nabubuhayin ulit yun eh. Yun yung faith niya, kahit hindi pa nangyayari, kahit hindi pa nangyayari yung bagay na yun, ganun yung faith niya.
yung Diyos na to kayang bumuhay ng patay ito. Yung Diyos na to, ganun yung ibig sabihin na dagdagan yung pananampalataya. Yung mga imposibleng bagay, yung mahihirap na alam mo, pero gagawin mo dahil sa Diyos, dahil doon sa pananampalataya. Amen? Kaya yung pagsunod natin, kapag pinapahalaga mo yan, dapat meron niyang pagtitiwala po tayo sa ating Panginoon. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Pangalawa, sabi nga po rito, hindi lang increase our faith. Pangalawa, hold on to the promise of God. Panghawakan natin yung mga pangako ng Diyos. Ang sabi ng Genesis 22:7-8, tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Sabi niya, Ama, ano iyon anak? Tugon ni Abraham, mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Kasi sasamba sila sa Diyos eh. Ang problema, sasamba ka sa Diyos kasi ang inihahandog kasi, yung mga tupa. Maghahandog sila, sasamba sila sa Diyos. Wala naman sila dala-dalang tupa. Meron na silang pansiga ng apoy, pero wala sila. Pero tignan niyo po yung sagot ni Abraham. Sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon. Diba? God is our provider. Ang Diyos ay laging merong nakalaan. Yun ang pangako ng Diyos doon sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Yung tumusunod sa Kanya, yung nananampalataya sa Kanya. Sabi niya, ang Diyos ang magbibigay niyon, kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Diba? Dito makikita natin, pangalawa kapatid, kapag meron kang tiwala sa Panginoon, dapat panghawakan po natin yung mga pangako ng ating Panginoon. Amen. Alam mo po natin, sabi nga po natin dito, next, yan. Ang sabi ni Dr. Everett R. Storm, who after years of study counted about 8,810 promises in the Bible, with 7,487 of them being promises from God to humankind. Yung mga pangako niya sa tao, sa atin, 7,487. Ang dami niyan, mga kapatid. Kaya basahin mo yung yung Bible. Para yung mga pangako niya sa buhay natin, laging yan yung pangahawakan mo sa Diyos. Lord, di ba sabi mo, magbigay ako at ako'y bibigyan mo. Di ba? Yung mga pangako niya eh. Sabi mo, Lord, wag lang ako magmukhang pera, hindi mo ako pababayaan, hindi mo ako iwan. Di ba? Lord, eto, di ba? Umaattend ako ng gawain, di ba? Hindi ko pinahalagahan ko, di ba? Dapat ganun makikita natin, di ba? Makita natin, yung promise ng ating Panginoon, pangahawakan po natin yan. Ang dami po niyan. Yung mga pangako ng ating Panginoon. Ito po yung isa sa pinaka-pangako na laging binabanggit natin na pangako ng Panginoon, pero hindi natin sinusunod. Hindi natin pinapahalagaan. Ano po yun? Ito po lang muna. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag na mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Di ba kaya makita natin dito, yung Diyos, kapag nangako, tinutupad niya yan. Hindi yan katulad ng mga lalaki. Hindi yan katulad natin. Di ba? Pag sinabing mahal, di ba? Pag sinabing I love you, pag talikod, iba na eh. Di ba? Meron ng Ang Diyos kapag nangako, tapat yan. Katawa si tatay. Di ba? Ang Diyos kapag nangako, tapat yan. Ganyan. Ito po pinakamaganda. 2 Corinthians 1:20. Sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, 7,487 man yan. Sabi niyan, rapture now. Ayun dito. Tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Ang ganda, no? Tutuparin niyang lahat. 7,487, panghawakan mo lang yan, tutuparin niya sa iyon. Pero dapat, taasan mo yung pananaw. Dapat may tiwala ka sa Diyos. Sa pagsunod mo, magtiwala ka, nagagawin ng Diyos yan. Pero kung mag-aalinlangan ka rin, naku, never. Yung mga diba sabi ng James, pag double-minded ka, never kang makamit. Kaya dito sabi niya, di ba, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga tinatanggap natin si Christ eh. Kaya nga, sabi sa John 1:12, tayo po'y binigyan niyang karapatan maging anak ng Diyos. Meron tayong access kay Kristo sa Diyos. Kaya makita natin, yung pagtubad niya dahil doon kay Kristo nung tinanggap natin itong ating Panginoon sa Kristo. Okay na, buhay na rito. Kaya nga, masasabi natin na tapat ang Diyos
At ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Amen? Di ba? Kaya makita natin, tutuparin yan lahat yan, gaduman karami yan. Napakaraming pangako, 7,000 mahigit. Biro mo, lahat ng ngayon, kapag tinubad ng Diyos sa iyo yun, una, sumusunod ka na hindi ka nagrereklamo. Pangalawa, sumusunod ka na meron kang pagtitiwala sa Diyos. Lahat ng mga pangako niya, tutuparin niya yan. Basta't sunod ka lang. Kaya nga sabi natin, walang sumunod sa Diyos na hindi niya pinagpala, na hindi niya sinunod, na hindi niya binigay yung mga pangako. Lahat yan kasi, kung ang Diyos natin hindi tapat mangako, ay naku, lumabas na tayong lahat dito. Ganun pala yan eh. Di yung pangako niya palang salvation, hindi niya pala tutuparin sa atin yun. Nagpapakapagod lang tayo rito. Pero alam naman natin, di ba, ang Diyos, sabi niya, tutuparin yan lahat yan. Lahat ng mga yan. Sabi, ito yung sinasabi ko na pangako ng Diyos na hindi natin magawa pa rin kahit kailan. Ang sabi ng Matthew 6:33, kaya unyahin nyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos. At ang di ba, iyan yung ano niya eh. Sabi niya, kapag inunan daw natin to, at ang pagsunod sa kanyang alawa, ibibigay niya yung lahat ng pangangailangan nyo. Amen. Kaya dito makikita natin mga kapatid, kung talagang pinapahalaga natin ang pagsunod sa Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Unahin natin yung mga bagay na para sa Diyos. Tandaan po natin, sa kapatid, hindi ka mawawala ng trabaho pag mo inuna mo ang Diyos. Hindi ka babagsak sa school kapag inuna mo ang Diyos. Hindi bababa ang grade mo kapag inuna mo ang Diyos. Hindi malulugi ang negosyo kapag hindi mo inuna mo ang Diyos. Ang sabi lang naman ng Diyos, unahin. Hindi niya sinabing alisin, huwag kang magtrabaho. Hindi niya sinabing huwag ka nang mag-aral, huwag kang gumawa ng project, huwag kang mag-groupings. Hindi sinabi ng Diyos na huwag ka nang mag-business. Ang sabi niya lang, unahin mo lang yung kanyang kaharian. Yung pangako niya, ibibigay ng lahat ng pangailangan. Ang problema, takot tayo mawalan ng trabaho. Takot tayong bumagsak sa school. Takot tayo, di ba? Kapag inuna mo ang Diyos, hindi mangyayari ang bagay na yan. Ano lang yung problema? Wala kasi tayong tiwala sa Diyos. Kaya natatakot ka na babagsak ang negosyo, mawawalan ka ng trabaho, hindi ka mapopromote, babagsak ka sa school, bababa ang grade mo. Wala kang tiwala sa Diyos. Sinabi niya na nga, unahin mo lang siya, ibibigay na lahat eh. Panghawakan po natin yung mga pangakong yan. Amen? At ano pa nga po yung mga sabi niya? Ang sabi niya po rito, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon, may kanya-kanyang oras. Ibig sabihin, yung pangako niya na maghintay tayo, di ba? Naghihintay ka na magkaroon ka ng bahay, magkaroon ka ng sasakyan, magkaroon ka ng magandang trabaho, magkaroon ka ng partners in life. Maghintay ka lang. Ang sabi ng Diyos, may kanya-kanyang panahon yan. Di ba? Hintayin mo yung panahon ng Diyos na ibibigay sa iyo yan. At sabi pa nga po ng Habakuk 2:3, isulat mo ito sapagkat hindi pa panahon upang ito ay maganap. Ngunit mabilis na lilipas ang panahon at mangyayari ang pinakikita ko sa iyo. Bagamat parang mabagal ito, hintayin mo. Wait. Tiyak na mangyayari at hindi maaantala ito. Kasi yung, halimbawa, yung bahay na ginugusto mo, maghintay ka lang. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Huwag kang gumawa ng mga bagay na ipupuiaan mo yung sarili mo. O yung gusto mo magkaroon ng bahay, magkaroon ng sasakyan, o yung gusto mo magkaroon ka na ng partners and huwag kang magmamadali. Ibibigay ng Diyos sa iyan sa tamang panahon. Diba? Huwag tayo nagmamadali. Sabi niya, tiyak na mangyayari, hindi yan maaantala. In right timeline. Kasi I believe na lahat ng bagay na nangyayari sa atin dito, alam ng Diyos yan. Alam niya kung ano yung maganda sa atin, di ba? Jeremiah 29:11, hindi para sa ikapapahamak natin, para sa magiging maganda ng ating future. Yun po yung gusto ng ating Panginoon. Amen? Kaya yun po yung pangalawa natin. Sabi nga po natin, obedience with trust in God. Yung pangalawa, yung una, obedience without complaining. Pangatlo at panguli, obedience requires sacrifice. Ang pagsunod, meron pong sakripisyo yan. Di ba? Hindi yan puro ginhawa. Hindi yan puro kaginhawahan, pagpapala o comfortable na buhay. Hindi po. Kapag sumunod ka sa Diyos, kinakailangan merong sakripisyo. Tignan po natin si Abraham. Ang sabi ng Genesis 22:9-12, pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham, inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac
matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham. Sabi ni Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko, ngayong handa ka nang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa mong anak. At ang nakita natin, sumunod si Abraham pero merong dapat isasakripisyo, yung kanyang anak. Obedience requires sacrifice. Pero sabi ng Panginoon, nakita niya, hindi niya na ipinatuloy. Amen? Kaya dito nakita natin, sinibok lang siya ng Panginoon eh. Kaya dito makita natin, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, hindi lang ito puro kaginhawahan. Kinakailangan meron po talagang sakripisyo na mangyayari po rito. Sabi nga po natin, sa pagsunod natin sa Diyos ay walang ibang sakripisyo tayong dapat may. Ano ba yung sakripisyo na may ibibigay natin? Siyempre, walang iba. Sa Romans 12:1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikusap sa inyo na ialay nyo yung inyong sarili. Yung ating pong mga sarili, ang ibibigay nating sakripisyo sa Diyos. Handa po ba kayo? Hindi kayo sasaksakin, ba't natatakot kayo? Iahandog yung sarili sa inyo sa paglilingkod sa Panginoon. Baka kala nyo, iahandog ko kayo. Iahandog natin yung sarili natin to serve God. Sabi ko kanina, di ba? Uunahin lang. Hindi ka magre-resign sa trabaho. Hindi ka hihinto ng pag-aaral. Uunahin mo lang ang Diyos. Iaalay mo kasi yung sarili mo. Di ba? Iaalay mo. Kaya dito makita natin, sabi, ito yung karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. Diba? Pangalawa, sabi pa rito, Galatia 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Si Kristo nga naghandog ng buhay para sa atin. Gusto ng Diyos, ikaw pa kaya, tayo pa kaya, hindi natin ihandog yung buhay natin para sa Kanya? Sa Kanya, inihandog niya yung talagang buhay niya. Tayo, inihingi niya lang yung paglilingkod natin sa Kanya. Bakit? Kasi gagamitin tayo for the Great Commission. Hindi lang para maligtas tayo, hindi lang tayo mapunta sa langit. Gagamitin tayo ng Diyos. Sino yung maghahayag ng salita sa ibang tao? Sino yung magsasalita sa mga unchurched people? Tayo yung gagamitin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Ikaw yung gagamitin. Diba? Kasi pag wala na, sino pa gagamitin ng Diyos? Alam naman yung nasa labas ang gamitin. Sila nga yung mga pinapanalo natin kay Kristo. Amen, di ba? Kung si Kristo, inaalay niya yung buhay para sa atin, para yung mga kasalanan natin mapatawad. Yung mga kasalanan natin malinis. At mapunta tayo, makasama natin ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Bakit yung sarili natin dito sa lupa? Hinihintay niya lang yung magsaserve ka kay Lord. Magkaroon ka ng ministry. Yung every Sunday, nandito ka. Yung mga gawain, nandito ka. Nagbabasa ka ng Bible, nananalangin ka, nang-share ka ng Word of God. Diba? Yun lang hinihingi ng Panginoon. Hindi niya inaalis na mag-resign ka sa trabaho. Pero kung kaya mo mag-resign, di mag-resign ka. Kung sinasabi ng Panginoon eh. Kung tinatawag ka ng Panginoon sa gawain yun, ba't di mo gawin? Amen? Pero hindi yun. Ang gusto lang ng Panginoon, unahin natin. Diba? Yun yung sabi ng Panginoon. Next, sabi rito, mga bagay na ating isakripisyo. Amen. Ang unang-una na dapat nating isakripisyo sa buhay, walang iba yung ating oras. Kaya nyo bang ibigay yung oras sa Panginoon? Kaya nyo ba? Nandito ba si Josel? Ayan, si Josel. Josel, mamaya libre mo ako bida ka ngayon eh. Paborito ko yung chicken McDo. Yung ano. Alam niyo po si Josel, nanay, estudyante, worker. Mapalad yung mapapangasawa niyan? Nandito ba yun? Wala eh, no? Bakit sinabing nanay? Kasi po, yung nanay niya nasa ibang bansa, siya yung tumatayong nanay. Nag-aaral pa yan. Nagtatrabaho pa yan. Napakapaalad talaga. Di ba?
Pero mo, saka makakita ng ganyang babae. Diba? Pwede nang gawing santa yan eh. Santa Josel. Pero mo nag-aaral, nanay, estudyante, nagtatrabaho. Sa church, ano trabaho niyan? Ano ministry niyan? Siya po yung church secretary natin. Ano pa yan? Mentor pa yan. Ano pa yan? Light group leader pa yan. Sa creative yata, nandun pa rin yan eh. Nandun pa rin, aba. Tapos kanina nakita ko kasama pa sa Home LG. Grabe, no? Yung oras nilaan na lahat doon, no? Di ba? Kaya napakapalad talaga. Di ba? Biro mo, di ba? Doon natin makikita, di ba? Sana, Gisela, yung McDo, Di ba? Makita natin, di ba, yung tao na sumusunod sa kaya kasi minsan, iba, pastor, di ba, sabi natin, maangal nga, ayaw Di ba, pastor, ganito, maraming gano'n, kulang sa oras. Siya nga, nagtatrabaho, nag-aaral, nanay pa. Ang daming ministry sa church. Kaya nga minsan nga, parang binabawasan ko na. Sa pagiging sekretary lang, ang daming ginagawa niyan. Di ba? Kaya nga, hindi sa na, alam ko naman, meron din dito mga na hindi sa isa lang kasi si Jose na nakita natin na talagang nandoon yung isang magandang ehemplo bilang isang mananampalataya ng Panginoon. Yung talagang pinapahalagaan niya yung pagsunod. Di ba? Pinapahalagaan ka ba? Minsan nakita ko nga yan, kahit may sakit nandito. Sabi ko, kala ko may sakit ka, bakit nandito ka pa? Ba talagang makikita mo talaga pwedeng gawing santa to. Di ba? I-recommend ko kay Santo Papa. Di ba? Nakita natin, di ba? Yung pagbibigay mo ng oras sa Panginoon. Kaya po tayo, di ba? Mahiya naman po tayo, sabi ng Pangulo. Mahiya naman tayo kay Josel. Di ba? Siya nagbigay ng di ba? Nag-aaral, nagtatrabaho, nanay pa, pero ang daming oras. Kaya tayo po, yung oras lang na Sunday, ibibigay mo lang, parang ipinagkakait mo pa. Di ba? Yung pagpudalo sa mga prayer meetings, sa couples, sa mga gawain natin, yung pagbabasa, pinagkakait pa natin, wala na nga tayo ministry. Di ba? Kung ang Diyos, inialay niya yung buhay sa atin, bakit tayo hindi natin maialay? Di ba? Tanong mo sa Diyos, Lord, ano ba yung para sa akin? Ano ba yung purpose ko? Di ba? Pangalawa, energy. Alam niyo po, yung ating kakayahan, yung ating lakas, yan yung ibigay natin sa Panginoon. Yung kaklase nila AJ, na si Jonas, yung tatay nun ay pulis. Alam niyo po, maagang nag-retire John para maglingkod sa Panginoon. Nag-retired na kaagad siya dahil nagpastor na siya doon sa church nila. Di ba? Kaya nga dito makita natin, doon makikita yung tao, yung mananampalataya na pinapahalagan yung pagsunod sa ating Panginoon. Ba hindi niya inisip na mawawalan na siya ng trabaho? Hindi niya pa tinapos, konti na lang, makaka-pension na siya. Makakuha na, pero hindi na kasi atat na siya mag-serve sa Panginoon No? Kuya, Kaya ba? Kaya? Hindi pa. Hindi pa, marami pang bubuhayin. Di ba? Yun talagang nag-resign po yung tatay ni Jonas. Pulis po yun. Di ba? Talagang nag-resign. Pangatlo, resources, yung mga pangailangan natin. Isang magandang example dito, ito nabanggit ko na dati to si Wyden King. Kilala niyo po yon? Siya po yung may-ari dati ng mga motel na Anito. Tatay Rocky, alam niyo yun, Anito? Kunyari ka pa. Yung mga tatay, alam yan Tay, alam niyo Anito, di ba? Natawa si tatay. Nakapasok na kayo ron, Tay? Di ba? Yung Anito kasi, malakas na business yan. Hindi mo na, sino ba yung mga marketing rito? Hindi mo na kailangan mag-market. Talagang pupunta talaga ron. Kasi sa Anito, motel po kasi yon. Lahat ng pangangalon niya, yung mga estudyante na biglang liko, di ba? Yung mga iniyayaya ng boyfriend niya, kung talagang mahal mo ko, ibigay mo, di ba? Ibigay mo kaya dito, punta kayo rito. Yung Anito, kilalang-kilala ng araw po yan. Pero alam naman natin, itong Wyden King, nung tinanggap niya ang Panginoon, nung sumunod siya sa Panginoon, inalis niya lahat po yan. Pinalitan niya ng Kabayan Hotel. At doon sa Kabayan Hotel, hindi ka ngayon, pag ikaw po ay pupunta ka ron, mag-asawa kayo, dapat magpapakita ka ng marriage certificate na kayo ay mag-asawa. At doon, meron mga prayer room doon. Kaya makita natin, di ba, sinakripisyo yung napakalakas na business na Anito.
Di ba? Biro mo, talagang napakalakas ng business na yun. Pero dahil sa pagsunod sa Panginoon, isinakripisyo niya yung kanyang mga resources para lang sa pagsunod sa Panginoon. Amen? Kaya dito makikita natin mga kapatid, doon mo makikita natin kung paano natin pinapahalagahan yung pagsunod sa Panginoon. Una, hindi tayo nagreklamo. Pangalawa, nagtitiwala tayo. Pangatlo, yung meron pong sakripisyo. Hindi ito puro ginhawa. Hindi ito puro sarap buhay. Kailangan yung buhay natin habang nandito tayo sa lupa. Sabi ko nga, no, sa mga senior citizen, di ba? Konti na lang yung buhay natin dito sa mundo. Bakit natin hindi na lang ialay sa Panginoon? Di ba? Bilang naman natin eh. Siguro, alimbawa, kung 60, 70 ka na, siguro maka 40 years, mabilis lang yan, 30 years. Bakit hindi mo na lang ibigay sa Panginoon? Hindi ka na naman naghahanap siguro ng luho, ng anumang bagay. Ibigay na natin sa Panginoon yung buhay natin. Sumunod na natin, pahalagahan natin yung gusto. Di ba? Gawin natin yung magagawa. Tanong natin, Lord, ano pa ba yung magagawa ko para sa iyong kaharian? Ano pa ba yung magagawa ko sa iyong ubasan? Tanungin natin sa Panginoon yung mga bagay na yan. Amen. Sa ating pagtatapos, ayan, sa Genesis 22:15-18, nandun pa rin po tayo sa Genesis. Tignan natin kung ano yung resulta ng pagpapahalaga ni Abraham doon sa pagsunod niya sa ating Panginoon. Sabi rito, mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalaing kita. Ayan, di ba? Kaya makita natin kung gusto natin i-bless tayo ng Panginoon. Yung word na pagpapalain, malawak yan eh. Diba? Kaya kung gusto natin i-bless tayo ng Panginoon, dapat pahalagahan natin yung pagsunod sa ating Panginoon. Diba? Kaya siya, nakita natin, ipinakita kay Abraham kung paanong doon sa pagsunod niya sa Panginoon, pinakita na siya ay pinagpala ng Panginoon. Ang sabi pa sa ibang talata, ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit. Amen. Gusto niyo ba yung lahi niyo maging sindami ng bituin sa langit? Diba? Ang dami nun, di ba? Yung mga lahi mo. Di ba? Gonzales, merong Gonzales sa sa Luzon, Visaya, Mindanao. Lahat ng region may Gonzales. Di ba? Binless ka ni Lord ng gusto eh. Di ba? Sa lahat mula Luzon, mula Region 1 hanggang tatawa okay kuya Di ba? Sabi niya, sa pamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Ayan. Kaya po mga kapatid, yung mga utos na pinagagawa ng Diyos natin, pahalagaan po natin yan. Ibig sabihin, seryosohin nyo po. Pag mayroong command ng Panginoon, seryosohin natin, sundin po natin. Huwag tayong mamimili lang. Yung alam natin na magiging komportable lang tayo, yun lang susundin. Pag alam natin medyo may hirapan tayo, ay, kunyari, nagkikibit-balika tayo. Diba? Dapat hindi, lahat yan. Kapag nabasa natin, sundin po kagad natin. Amen? Sige nga po, tayo pong lahat ay tumayo at palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Meron po ba tayong natutunan? Amen. Sige po, tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin kayo, Diyos, Lord. Marami pong salamat. Tunay nga na kayo po yung Diyos na napakabuti. Lord, kayo po yung Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Panginoon. At kayo po yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Tunay nga, Panginoon, na kami na yung mga anak na narito ngayong gabi. Lord, kung meron man sa amin sa gabing ito, na hindi patuloy na nagpapahalaga sa pagsunod sa Panginoon. Nawa, O Diyos, itong mga salita mo na napakinggan, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong lingkod, at naway kanya pong inilagay sa kanilang puso. At Lord, habang nasa kanilang puso, nawa, Lord, lumago ito, Panginoon, at mamunga ng mamunga, upang sa araw-araw ng kanilang buhay, Lord, maalala nila lagi yung mensahe ngayong linggong ito kung paano namin papahalaga ang pagsunod po sa inyo. Katulad ng aming Panginoong Kristo, mula nang isinilang hanggang sa kamatayan, naging masunurin sa inyo. Katulad din po ni Abraham, na bilang lingkod mo, Panginoon, hindi nagreklamo,
nagtiwala sa inyo, isinakripisyo yung kanyang anak sa pagsunod sa inyo. Kaya Lord, tulungan mo Lord, na kami nawa po Panginoon na iyong mga anak Panginoon. Simula sa araw nito at sa paglakad namin Panginoon hanggang taon 2026 at sa mga susunod pang mga taon at bawat taon Panginoon habang nabubuhay kami sa mundong ito Panginoon. Tulungan mo Lord, dagdagan mo yung aming pananampalataya Panginoon. Tulungan mo Lord, na bawat salita mo, bawat utos mo Panginoon, na meron ka Panginoon, ay susundin namin Panginoon, pahalagahan namin ang lahat ng mga ito. Maraming salamat o Diyos sa iyong kabutihan Panginoon, na hindi mo kami pinababayaan, ibinibigay mo sa amin yung tama, yung dapat na dapat namin gawin. Hallelujah, hallelujah. Purihin kayo Diyos at Lord, minsan pa na bago kami lumisan sa lugar panambahan, humihiling muli kami Panginoon ng iyong basbas sa gagawin namin Panginoon sa isang linggo muli ng aming buhay. Nawa Lord yung aming mga po kami Lord sa aming mga bawat gagawin. At gayon din nawa Lord yung may mga karamdaman, iyon nawang paggalingin Panginoon. Bigyan ng kaginhawahan Panginoon sa kanilang mga karamdaman. Maraming salamat o Diyos, ang biyaya ng ating Panginoon Kristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagpisa ng banal na Espiritu ay sumayin yung lahat. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos. Magandang gabi po sa inyo lahat.